Hey, God's morning. Good morning mga kapatid. At pasensya na ho, medyo na-delay. No? At medyo paputol-putol ang internet. At ngayon po ay araw ng Wednesday. At September 17, 2025. At muli sa ating daily devotion. No? Sa gawing taas na ito. Yan. Tayo po ay tutungo sa Romans 12 verse 2. Ano ho? At sabi nga po dito ay ngayong araw nito, September 17, Wednesday, pag-uusapan po natin ang Romans 12 verse 2. Tingnan natin ito at pamagatan natin ito. Sabi nga, resist. Meron tayong 3R ngayon. Resist, renew, and respond. No? Living God's will. Ano nga ba natin ito magagawa? Okay? So, ano nga ba itinuturo sa atin ng talatang ito? Patungkol dito sa ating tatalakayin ngayon. Resist, renew, and respond. Living God's will. At muli sa ating pagpapatuloy bago natin tahakin ang landas na ito, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para sa ating pagbabasa ng talata at pangunahan tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Tayo po ay manalangin. O Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na itinataas ka po namin sa kataas-taas na kalagayan, Panginoon. Ikaw po ang aming gino-glorify ka po namin. Ikaw po ang aming pinapupurihan, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo ang aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang mag-reveal sa amin, Panginoon, ng mga mali na ginagawa namin. Ganon din po, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord. At humihingi po kami ng patnubay sa inyo, Panginoon, upang mapag-aralan namin ang iyong mga salita. At amin po ito maisapamuhay, Panginoon, at maibahagi din sa iba. Maraming salamat po sa iyong banal na espiritu na siya pong inyong gagamitin upang maunawaan namin, magkaroon kami ng wisdom at kaalaman dito sa aming pag-aaralan. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. So, bright mo kaya. Bright ko muna. Dilim ba? Okay, maliwanag na. Okay, mga kapatid, dito sa ating talatang ito ay very popular. No? At ito pong Romans 12, chapter 12, verse 2, ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabago ng ating pag-iisip at pamumuhay. No, sabi nga doon, renewed our mind, no? Pagbabago ng isipan natin, At hindi lang yung isip, pati pamumuhay natin, no? At panglubos nating maunawaan at masunod ang kalooban ng Diyos, yung God's will, Lagi natin nasasabi, Lord, your will be done, At sa isang mundo na puno ng iba't ibang impluensya. Kaya nga po, last Sunday na pag-usapan din po natin, and then the other nitong mga nagdaang araw na patungkulan natin, ano yung nag-iimpluensya sa ating isipan, sa ating puso, sa ating buhay. Ito ba ay we are spiritually led, or sabi nga ay meron tayong divine influence mula sa Godhead, Abba Father, the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, o minsan nakikita natin yung satanic, yung sabihin satanic influence. Ano po yun? Sabi nga po doon sa John 10 verse 10, the enemy comes to kill, steal, and destroy. Sabi doon, he wants to steal your blessing, he wants to kill your dreams, he wants to destroy your relationship. Yan po yung mga bagay na kung nakikita natin ang buhay natin ito, ay yun po yung ginagawa ng kaaway. Pero
God wants to have a life with purpose. No? Kaya nga po, dito, pinatutunan sa atin ng Panginoon ang pagiging transform sa buhay natin. Sa isang mundo na sabi nga ay na napakaraming impluwensya. No? Ang talatang ito po ay nagsisilbing gabay kung paano tayo manatiling tapat sa ating pananampalataya. No? Tayo ba ay nananatiling tapat? No? Kaya ang isinulat ito ni Apostol Pablo at ang kanyang liham, no? Itong liham na ito mula sa mga Kristiyano, no? Noong ito ay nasa Roma, noong 57 AD, habang siya po ay nandoon sa Corinto, no? Papunta pa lang siya doon sa Roma, ano? At sa panahong ito, ang Roma ang sentro ng isang malawak at makapangyarihang imperyo, ano? Na may sariling kultura, mga pagpapahalaga at mga paganong reliyon na malakas ang impluwensya. Sabi nga, matindi ang influence by that time, ano? Sabi nga po ay sa mundo nating ito, no, kung ang impluwensya ng korupsyon dito sa Pilipinas ay nasugpo by that time, no? Pero that is tanging pinagpapakita rin po nito na tanging divine intervention and divine influence lamang ang kaya makapagbago sa lahat ng ito. Kaya nga po ang mga unang Kristiyano by that time sa Roma ay nahaharap sa matinding pressure na umayon sa mga kaugalian at pamantayan ng lipunan ng Romano by the time, na madalas ay salungat sa mga prinsipyo ng kanilang bagong pananampalataya. No? Ito nga po yun, yung ating pinaninindigan ngayon. Ang salitang world na sinabi doon, ano, sa Greek is aion. No? Aion, no? Na ginamit ni Pablo ay tumutukoy na hindi lamang sa pisikal na mundo, kundi sa kasalukuyang panahon. Yun po ibig sabihin na aion. Sa kasalukuyang panahon, no? Ang pagtukoy niya dito. Sabi nga, ito po ang umiiral sa sistema ng mga pagpapahalaga at kaugalian na sulungat sa ating Panginoon Diyos. Ito po yung sumasalungat, no? Kaya nga po yan ay the battle is on our mind, no? Ang conform, ano, ang Greek word po nito ay sushematizo, no? Sushematizo, ito po ay nangangahulugan ng pagiging hinubog o pinilit na umayon sa panlabas na anyo, tulad ng isang bagay na hinuhulma sa isang amag. Parang example nito, halimbawa, kung isasama ka doon sa mahilig magmura, makikita mo, di ba, nare-registered sa isip mo, mamaya mapapamura ka na rin. Ay, ano ba yan? Ano nangyari sa akin? Hindi man ako dati nagmumura. Ano example na yan? Pumunta ka doon sa lugar na may punto. Halimbawa, saan ba yung malakas ang punto? Batangas. Hindi ba, Batangas? Ano nga ba punta ng Batangas? Alae, ano? Alae. Ikaw ay isang Tagalog, o ikaw ay isang Bisaya, o ikaw ay isang Ilocano, o kung ano pa man. Ano ho? Makikita mo yung sarili mo dahil ang kausap mo ay puro Batanggenyo, o Bisaya. Mahahawa ka na. Yan po yung conform na sinasabi doon, o yung sosyematizo. Ano ho? Yan po yun. At sa ating pinag-aaralan ngayon, no ho, ay napakahalaga po ng sinabi dito, the word transform, o yung sinatawag natin po na in Greek word na metamorpho, ano ho, yung metamorpho, ano ho, yung metamorphosis, ano ho, ang pinagmulan po niyan ay yung metamorphosis, ano ho, na nagpapahiwatig ng isang malalim na pagbabago mula sa ating kalooban. Ano ho, sino nga ba yung ating sinusunod? Sandali, bago tayo sumunod sa ayon na yun, ito ba yung pinagagawa ng Diyos? Yun yung influence. Ano yung influensya ni Kristo? Kaya nga kung ikaw ay na-influensya ng Kristo, hindi ka kaagad-agad mababago ng mundong ito. No? Kaya nga po, ito yung nagpapawatig ng isang malalim na pagbabago mula sa loob na nagre-resulta sa panlabas na anyo na sumasalamin sa bagong panloob na realidad. Ito yung internal reality. Ano nga ba? Ikaw binago na ba ni Kristo? Ano? Narinig na ba yung kaisipan mo? Kung paano ka o naaayon ka, di ba? Ngayon, pagka pinagchismisan ka, pagchismisan mo rin sila. Hindi ganoon. No? Kasi dahil binago ka ng Panginoon, babahagi mo na yung salita ng Panginoon Diyos. Ano ba ang katotohanan
na sinasabi ng Panginoon. Tatayo ka na sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Kung ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad. Kaya ang paalala dito na Apostol Pablo ay isang hamon sa mga mananampalataya na huwag magpa-impluwensya sa mga taong nasa paligid natin, kundi baguhin ang ating internal mindset, no, o yung ating pagkatao, no. Sabi nga, itong ating pinag-aaralan ngayon dito sa Romans 12 verse 2, we will discuss ano po yung 3 R, no, na naglalarawan ng message yan nasa title natin, ano. Pag-usapan na natin agad yung number 1, ano, yung resist, no. Yan, sabi doon sa ating word for today sa English, no, sa Amplified Version. Sabi doon, do not be conformed to this world, no. Ito ay hindi po pagsunod sa mga pamamaraan o values ng mundo. Ano ho? Diba ang values ng mundo? Ito na yun. Korupsyon, nakawan, yan, nandyan. Kaya nga, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat magpadala doon o hindi ka dapat nadala doon. Dapat magsimula ka ng pagbabago. Hindi yung ang katwiran mo ay sandali. Ito na yung kalakaran eh. Makikiayo na rin ako. Ganito na rin dapat ako. No? Kaya nga ang masakit, no, parang pinapalitan na napalitan na raw yata ang national animal ng Pilipinas, no? Hindi na raw tamaraw, tama ba? Kundi crocodile na raw, buaya. Wag po tayo pumayag na gano'n, no? Maging simula tayo ng pagbabago sa isipan at puso natin na mabago tayo ng ating Panginoon Diyos. Baguhin tayo natin, Panginoon Diyos. Kaya nga, diba, doon sa sabi ni James 4:7, no? James 4 verse 7. Santiago. 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Amen. Ang sabi dun sa English translation yan, sa Amplified, resist the devil and it will be flee. No? Resisting. No? Pag nire-resist natin, di ba? Parang sa Tagalog yan, tinatanggihan. Tama ba? Tinatanggihan. Hindi, yan yung paglaban. Pagtanggi. Kaya nga, kung tayo sa buhay natin, hindi natin kaya tumanggi, mahirapan tayo. We will compromise. We will be compromised as Christian. At ito po ang unang hakbang sa paglaban sa kasamaan. Pagtanggi. Bawa, may mga chismisan. Tanggi, sandali. Medyo hindi ako para dito. Kapatid, ganito na lang. Mas maganda pag-usapan natin. Use the circumstances, no? O yung situation. Na kung merong umpukan, ay kapatid, alam niyo ba sinasabi ng Biblia? Sinasabi ng Biblia ganito. Hindi to rebuke them na masasaktan sila. You can change ang isang tema na pag-usapan ng Panginoon Diyos. At ang unang hakbang sa paglaban sa kasamaan at sa mga makamundong impluwensyang ito ay ang lubos na pagpapasakop sa Diyos. Sabi nga, ibig sabihin, kinikilala natin ang kanyang autoridad sa ating buhay at sumunod sa kanyang mga utos. No? Pagkatapos po niyan, no, nating pasakop sa ating sarili, sa ating Panginoon Diyos, no, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na labanan ang dyablo. And that's how we resist. Once na natuto tayong tumanggi at inilagay natin ang Diyos sa anumang bagay, bawa sa kaisipan natin, isa pa example, halimbawa, ay bihag o slave ka ng fornication, no? So ang gawin mo, ilagay mo yung word na nagpapalakas sa iyo. Pumunta ka doon sa mga inspirational na paano mo maiiwasan yung fornication, no? O yung mga malalaswang panoorin, no? Paano mo mailalagay yung sarili mo doon, no? At marami pang bagay. Kung halimbawa sa korupsyon, addiction, no? Napakahalaga po na ilagay natin si Kristo, ilagay natin ang salita ng Panginoon Diyos sa ating isipan. Kaya nga po, napakahalaga
na tayo ay laging merong Word of God. Lagi tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. At yan po ang magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na labanan ang dyablo. Hindi tayo dapat matakot sa dyablo. Hindi tayo dapat matakot mga pangamba sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kahirapan, poverty, whatsoever. Matakot tayo na hindi tayo makahanap o hindi natin masumpungan ang kapayapaan ng Diyos. Matakot tayo na mawala yung presensya ng Diyos. Imagine niyo, takot ka na wala pa yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Mahalaga po na meron tayong Panginoon Diyos. It means hindi tayo dapat magpa-impluwensya sa mga bagay na superficial o panlabas lamang. Medyo rewind tayo ng konti. Punta tayo doon sa James 4, verse 4. Santiago 4. Verse 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Yun. If you love itong mga gawi ng mundong ito, no, kalaban mo ang Diyos. Binibigyan diin ni Santiago, ni James, ng pakikipagkaibigan sa mundo. Ibig sabihin, pag-adapt sa mga values nito ay direktang salungat sa relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito ay parang pangangalunya sa espiritual na kahulugan. Para ka na rin nakiapid, no? Kaya nga, kailangan natin ito. As tayo, mga born-again Christian, we are called to be different. Sabi nga sa atin, di ba, ng 2 Corinthians, chapter 6, verse 17. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Okay. Saan tayo lumayo? Sa karumihan. Sa kasamaan, sa kasalanan. Hindi sa mga tao. Hinihikayat dito ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na umiwalay sa gawaing makamundo at maging banal. Kung hindi nila kaya magbago, at least na ibahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos, alis ka na. Baka maapektuhan ka pa. Ang pagiging hiwalay ay hindi pag-iwas sa mga tao, kundi pagtanggi sa mga gawaing sumisira sa moral at spiritual na integridad. For example, kami po sa construction, dahil sa ang mundong ito ay sanay sa korupsyon, ang dami hong sabihin, paano ang sa akin, lagay sa akin. Kung ikaw ay Kristiyano kontraktor, no, hindi mo naman siya i-review na masama yan, ganito. Pakita mo sa kanya kung ano ang tama. Kung ano ang dapat nakalalagyan ng tamang construction o ano pa man dapat na iyong integridad bilang inilagay ka ng Diyos sa bahaging yan. Kaya nga po, dapat labanan natin ang pressure na maging katulad ng lahat. O sabi nga yung non-conformity. Sabi sa atin at paalala sa atin ni Apostol Pedro naman mula doon sa 1 Peter 1 verse 4. 1 Peter 1 verse 4. 14, sorry. 14. 1 Peter 1 verse 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pangunawa. Amen. Yan. Pinapaalala po sa atin dito ni Apostol Pedro na ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pagtalikod sa dating pamumuhay at pagpili ng mga bagong pamantayan na ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At yan po ang bagay na kinakailangan natin upang malabanan natin ang impluwensya ni Satanas. Ang impluwensya ng mundong ito. At dako tayo sa sunod na bahagi, the second R.
The second R is renew. No? Ang sabi ng talata sa atin, be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, this is where the Holy Spirit comes in. Dito po pumapasok ang banal na espiritu na kung ikaw ay niresist mo na yung kasamaan, niresist mo na yung scheme ni Satan, magkakaroon ka ng renewal. No? Yan po yung transformation. Yan po yung pagbabago. Hindi ka matatransform ng Lord kung ang buhay mo ay nananatili doon sa conformity. No? O doon sa impluwensya ng mundong ito. O impluwensya ni Satan. No? Yan po ang katotohanan. No? Sabi nga, this is where the Holy Spirit comes in. Hindi lang basta pagbabago sa labas, kundi sa ating isipan mismo. No? Sabi nga, if you can kill it to your mind, you can kill it to your life. Kung sa isip mo pa lang, naitanggi mo na yan, nai-resist mo na yan, for sure, matatransform ka. Kasi na-renew yung mind mo eh. And that is the power of the mind. Hindi lang ba sa pagbabago sa labas, kundi sa isipan mismo na natin. Sabi nga, it's a continuous process. Progressively change as these verses. Patuloy ito. We need to actively fill our minds with God's Word. Imagine niyo kung ikaw ay tuwing linggo lang nakakarinig ng salita ng Panginoon Diyos, hindi natin, madali tayong matatanghay ng mundong ito. We need to actively fill our minds with God's Word, with God's Word and godly values para mabago po tayo from inside and out. Kaya nga ang isang tao, mababago lamang siya kung pinupunan niya ang isipan niya, ang puso niya ng salita ng Panginoon Diyos. Imposibleng mabago ka ng sarili mong kakayahan. Di ba sabi sa atin ng Proverbs 3:5-6, no? Trust in the Lord with all your heart and do not, sabi nga, huwag tayong manahan sa sarili nating kakayahan. Sabi rin sa atin ng Philippians 4:8, no? Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen. So yun po yung ninanais ng Panginoon Diyos. Inihikayat po tayo dito ni Apostol Pablo na ituon ang ating isip sa mga positibo at banal na bagay. Kung ang ating isip ay puno ng mga bagay na ito, mas madali nating maipapakita ang karakter ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Madali nating mararanasan o masasabing ito yung renewed life. Ito yung binagong buhay ng ating Panginoon. And doon na tayo pupunta ngayon sa ikatlong bahagi. And we can respond. Makatutugon na tayo ngayon. Hindi para ipagmalaki, kundi para pasalamatan ng Diyos. Why? The meaning na nakikita na natin ng pagkilos ng Panginoon Diyos is when we respond. Kung nakikita na natin na sumusunod tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin ba perfecto na tayo? Hindi na tayo nagkakasala? Hindi. But we are responding now. Kapag tayo ay nagkakasala, we immediately repent. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas para hindi ko na magawa mga bagay na ito. Sabi nga doon, our respond, sabi doon sa talata, prove what the will of God is. Ito yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, di ba, doon sa James 4:4, sinabi doon, kung ang sinusunod mo pa rin ay ang mundong ito, ano daw? Kaaway ka ng Diyos. Pero kung sinusunod mo na ang will ng Lord, and that is your respond. That is the meaning that you resist and renew. Now you respond. Doon sa salita na yung natutunan. As our minds are renewed, we become more sensitive to God's leading. Mas nagiging sensitibo na tayo sa mga ginagawa ng Diyos. Kaya nga na-expose yung kasalanan eh. Na-expose mismo sa atin. Na-expose mismo sa mundong ito. Nagiging testimony yan pagka nagkakaroon na tayo ng respond.
Sabi nga, di ba sa atin ng John 10 verse 27? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen. From the word itself ng ating Panginoon sa Kristo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. From the word of God, nakikinig ba tayo sa ating Panginoon Diyos? O just parang pinapalampas lang natin, okay? Hindi muna ito. Not today. Not today, Lord. Next, Lord. Bukas na lang. Wait. Diba? Ganyan yung mga sagot. Wait, Lord. Wait. Hindi pa ngayon. Okay? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, nakikinig ang kanyang mga tao. Yung kanyang mga flocks, yung kanyang mga tupa, tayo bilang mga tupa, tayo bilang mga tagasunod natin Panginoon sa Kristo, pinakikinggan natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Bilang mga tupa ng ating Panginoong Hesus. Dapat nating kilalanin ang kanyang tinig. Ito ay nangangailangan ng pagsasanay at pagpapakumbaba upang makinig at sumunod sa kanya. Once na tinalaga mo na yung sarili mo, once na naging sensitive ka na sa tinig ng Panginoon, no? Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka na sa Diyos. Pero, pag hindi ka pa rin nakikinig, hindi ka pa rin umaattend ng mga Bible study, minsan, that is, in some reason, baka naman meron kang medical condition o hindi mo kailangan magpuyat, kailangan, pwedeng self-reflection. Pero mahalaga rin po na merong gumagabay, meron kang accountability partner, katulad ng sinabi natin na pinag-aralan natin kahapon, para sa buhay natin, hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Pero God will make a way. Lagi nating ipanalangin yan. Na tayo ay laging bumabad sa salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, habang binabago natin ang ating pag-iisip, mas magiging pamilyar tayo sa tinig ng ating Panginoon Kristo, sa tinig ng ating Panginoon Diyos. We can then test and approve the will of God. Meaning, mga kapatid, we can discern what is good, acceptable, and perfect for our lives. Ganun po mangyayari doon. Sabi sa atin na Ephesians 5 verse 10. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yes. Dapat nating suriin ang ating mga aksyon at desisyon upang malaman natin kung ito ay nakalulugod sa Diyos. Ito ay nangangailangan ng panalangin at paghingi ng karunungan mula sa ating Panginoon. It's about living a life na pleasing sa ating Panginoon Diyos. Nakalulugod sa Kanya. Okay, tingnan naman natin yung mga misconception. Minsan, naiisip ng iba na yung resisting the world means isolation. Yung nawala na yung mga kaibigan mo, nawala na yung mundo mo, parang nawala ka na doon, na-isolate ka na. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na dapat tayong lumayo sa lahat ng tao na hindi Kristiyano. Mali po yung kaisipan natin. Na yun, tandaan po natin, we are called to be in the world, but not of the world. Ulitin ko po. We are called to be in the world. Nandito tayo sa mundo, but not of the world. Pero hindi ang layunin natin ay para sa mundong ito, kundi ang layunin natin ay sumunod kay Kristo. Sabi nga, we should be a light to others. Maging ilaw tayo sa ibang tao. Kaya nga pag nakikita natin, di ba, sa mga kausap natin, napapansin natin yung mga evil desires, mga godly desires, mga worldly desires, yun yung sign oops, sandali, mukhang merong pinagagawa sa akin ng Lord. And that is the sign. Why? That's how we defeat and resist the devil. Kasi kung yan ay papasok sa isipan mo, maapektuhan ka yan. Malalason ka yan. Okay, punta naman tayo doon sa isa pang misconception. Yung renewing, sabi nga natin, nabanggit natin kanina yung this word, Yung renewing the mind is purely intellectual, Sabi, sa isip lang yan.
Sabi nga, it's not just about gaining knowledge, mga kapatid. Hindi para matuto ka lang, hindi para malaman mo lang, no? It's about letting the Holy Spirit transform our thinking. Ito yung pagpapaubaya. Panginoon, baguhin mo yung aking isipan. Baguhin mo yung aking appetite na dati tonto ako pagka naririnig ko itong kasalanan, itong mga kalayawan, kalaswaan. Help me, Lord, to transform my thinking. Kailangan natin ng personal relationship with God para magawa ito. Imagine natin, the enemy come to kill, steal, and destroy. Again, ulitin natin, paulit-ulit natin sinasabi ito, just only for a reminder to defeat our enemy. No? God wants us to steal our blessing, to kill our dreams, and to destroy our relationship. At pag nandun ng tatlong bagay na yan, it means that is the attack of the enemy. And you need to renew your mind. You need a divine influence na nagmumula sa Panginoon. Tuturo niya sa atin eh. Ano yung divine influence na yun? Okay, isa pang misconception. Yung transformation is an instant. Sandali, born again ka na. Dapat, hindi ka na ganyan. Which is rightly correct. But transformation is not an instant. Sabi nga, it's a process of sanctification. Meaning, it takes a lifetime. Ay, okay lang pala ang magkasala ko. No, it's wrong again. No, sabi nga, sa lahat ng pagkakapansin natin ngayon, di ba? Tuntua ka sa kasalanan mo. Tuntua ka sa karumihan mo. Pero nagbigay ba sa'yo ng lakas? Hindi. You feel guilt every time, every day. You take these bags every day in your life, every moment in your life. Pero kung na-renew ka, na-transform ka, doon mo makikita, Lord, ganito pala kasarap ang makalaya. Tandaan natin, bawat kasalanan, bawat karumihan ay kadena ng buhay natin. Ganun pa man, hindi nilagayan ng Diyos sa isipan at puso natin at sa buhay natin, kundi tayo mismo. Pinili natin, we choose the wrong path. We choose the wrong influence in our life. Kaya nga kailangan natin ang godly influence, ang divine influence upang mapaglabanan natin ito, upang matransform tayo. It's not an excuse. But we need to be patient and allow God to work in us. Hanggat hindi natin na isusuko ang buhay natin ito. Kasi minsan, malakas tayo eh. Bida tayo minsan. Yung I can handle this, Lord. No. Hanggat hindi mo yun na isusuko sa Panginoon, you will continue to fail. Hanggat nananahan ka sa sarili mong kaisipan at lakas, you will continue to fail. Mangyayari lang yan kapag ready ka nang sumunod kay Lord. Mangyayari lang yan if God's will prevail. Mga kapatid, in today's world, napakaraming distraction and pressures. Social media, fake news, and changing culture norms can easily influence our thinking. Itong Romans 12 verse 2 is a reminder na dapat tayong maging intentional sa pag-protect ng ating mind, ng ating mga pag-iisip. It starts with your mind. It starts with our mind. Kaya ano ang significance for us today, no? Sabi nga yung counter-cultural living. I-counter natin. It calls us to live a counter-cultural lifestyle, resisting values that are against biblical standards. Kaya nga, sabi nga ng Bible, di ba? Sa Romans 8, no? Verse 13, know the truth and the truth will set you free. Hanapin natin ang katotohanan at ang katotohanan ito siya magpapalaya sa atin. Ano pa? Anong significance to us today? Discernment. No? This is one of the, sabi nga ay, gift of the Holy Spirit. Gift of the Holy Spirit. No? The gift of discernment.
Ano po ito? Yung renewing our minds help us discern God's will in practical situation. Pag nire-renew natin, Lord, ano nga ba ito? Lord, at paano ko ba makikita? Ano ba sinasabi ng salita mo patungkol dito? Ngayon, napakadali na, may Google. Di ba? Like our career, yung career choices natin, relationship, and even how we use our time and money. Lahat ng yan. We need the discernment. Ano pa? Spiritual growth. Ultimately, mga kapatid, it's about spiritual growth and maturity. Yan pong kailangan natin. Hindi tayo magiging mature kung lagi na lang tayong nandun. Yung paulit-ulit na lang yung ating nalalaman. No. It's a continuous, sabi nga ay, information, learning from God. No, ito pong Romans 12 na ito, ilang beses ko na po itong binasa, pero iba-iba po ang tema at atake na ibinibigay po sa bawat araw. Pag ito po ay ating pinagbubulay-bulayan. Sabi nga, it's about becoming more like Christ in our thoughts, words, and action. So mga kapatid, resist, renew, and respond. That is our 3 R's for today. It's a call to action for every believers of Christ. Tayo mga born-again Christian, sabi nga, it's a continuous cycle of resisting worldly influences, renewing our minds with God's truth, and responding to His will in every area of our lives. Saan mang area ng buhay natin. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. At sa ating pagtatapos, ang mensaheng ito ng ating 3 R's, resist, renew, and respond, mula po dito sa Romans 12 verse 2 ay hindi lamang isang teorya. It's not only a theory. Ito po ay isang panawagan sa pagbabago na nagsisimula sa ating pag-iisip at nagbubunga ng buhay na nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag na una, lumaban sa mga huwad na pangako ng mundong ito. Ikalawa, magbago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ikatlo, tumugon ng buong puso sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang prosesong ito, na resist, renew, and response ay hindi madali. Pero hindi po tayo nag-iisa. Ang Espiritu Santo ang ating katulong at gabay, John 14 verse 26, at ang salita ng Diyos ang ating ilaw sa anumang landas na ating tinatahak, Psalm 119 verse 105. At sa bawat araw, hilingin natin, Panginoon, baguhin mo ang aking pag-iisip. Turuan mo akong mamuhay ng iba para sa iyo. Turuan mo akong mamuhay, Panginoon, na nagbibigay ng kapurihan sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, na mamuhay na ikaw at hindi ang sarili kong desire ang aking sinusunod. Mga kapatid, huwag nating kalimutan na ang pagbabago ay unti-unti. Meron ding bigla. No? Depende yan sa pagpapasakop natin. Depende yan sa patuloy nating pagbabad ng salita ng Panginoon Diyos. Bakit? Nababago lang ang tao kapag tayo ay patuloy na bumababad sa salita ng Panginoon Diyos. At tanging Holy Spirit ang kayang gumawa niyan sa atin. At sa patuloy na pagbababad natin sa salita ng Panginoon Diyos, doon tayo mababago. Magtiwala tayo na ang kanyang kalooban ay laging mabuti at kalugod-lugod at ganap. Ito po ang mensahe ng Romans 12 verse 2. At sa paglaban, papanibago at pagtugon, tayo ay magiging saksi ng kanyang pagpapala, ng kanyang biyaya sa isang mundong nangangailangan ng pag-asa. Mga kapatid, maging matapang, manatiling tapat, at ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa salita, sa gawa, at sa ating pag-iisip.
Sabi nga ng Philippians 1 verse 6, ang nagpapasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya ring magwawakas nito hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin natin Panginoong Diyos, mga kapatid. At ngayon sa bahaging ito, nais ko namang ipagkaloob ang natitirang minuto, oras para sa aking partner, para sa kanyang reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, kailangan po natin itong tandaan sapagkat ito po ay dapat nating dala-dala araw-araw at dito po tayo sinusubok ng kaaway na talagang araw-araw po natin itong dapat isa pamuhay itong ating napag-aralan ito. Sabi nga po, magbabad po tayo sa presensya ng ating Panginoon at malaki ang maitutulong nito sa pamamagitan po ng ating Holy Spirit para malabanan natin ang gawa ng kaaway. At mabago ang kaisipan at ang response natin ay naaayon sa presensya ng ating Panginoon. Hayaan natin ang Lord ang manguna at manahan sa ating buhay. Pag po binago natin ang paraan ng pagtingin natin sa mundong ginagalawan natin ngayon, mababago po ang mundo natin. Magkakaroon tayo ng kapayapaan at ng gratitude. Halimbawa po, may nakapagsalita sa atin ng hindi maganda sa araw-araw nating pamumuhay. Di po ba ang tendency na dapat ang magiging response natin kung tayo ay wala pa sa ating Panginoon ay magagalit din tayo. Hindi natin iintindihin saan humuhugot ng galit yung nagsalita sa atin ng kaaway. Pero ngayon po meron na tayong mga salita ng ating Panginoon na nakakapagpaalala sa atin na meron na tayong conviction ng Holy Spirit. Ngayon po nabibigyan na natin ng katugunan yung nagagalit sa atin. Iniisip na natin na siguro may pinagdadaanan to. Siguro bago siya umalis sa kanilang bahay ay nag-away sila ng kanilang asawa, kaya gano'n ang sinabi sa akin. Kaya nagkakaroon po tayo ng reason na hindi agad mag-response doon sa galit niya. Naiisip natin na baka wisdom. Nagkakaroon tayo ng wisdom na hindi agad magalit, nagkakaroon tayo ng kaalaman na knowledge, na intindihin yung taong yon. Kasi nandoon na po sa atin ang ating Panginoon, namumuhay na sa atin ang ating Panginoon. Yun po ang gift ng Holy Spirit na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya lagi po nating ipinalangin ang wisdom ng ating Panginoon sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa buong maghapon natin. Madami po tayong ma-encounter na ganito sa labas. Pero kung kung nasa atin ang ating Panginoon, nananahan sa atin ng Panginoon, matututo po tayong mag-response. Mababago po yung mundo natin na dito sa ating ginagalawang mundong ito. Tapos dito po sa ating pinag-aralan na ito po ay nagtuturo sa atin na huwag sumunod sa makamundong pamantayan. Bagkus ay magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip upang maunawaan at sumunod sa kalooban ng Diyos na mabuti at kalugod-lugod at ganap. So yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. And always po na hingin natin sa ating Panginoon ang wisdom na binibigay ng ating sa pamamagitan ng Holy Spirit nang sa ganun malabanan po natin ang gawa ng kasamaan dito sa mundo. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Amen and amen, mga kapatid. Sa ating pagtatapos ay siyempre hindi mawawala ang ating pag-acknowledge sa ating mga kapatid online. Tayo ay sinamahan. Pinangunahan tayo dito sa comment section na nasa unahan ni Kuya George Pios. Wala po sa lugar ng Bacolod City. Ang aking Kuya George Pios na kasama natin at batiin natin ang buong Pios
family. Yan. At sinundan po yan ni Pastora Fe Andal Artillaga. At batiin agad natin ang buong Andal Artillaga family mula dito sa San Pablo City. At kasama rin natin ang siyempre aking kapatid na si Caroline Mercado. Yan, mula sa Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama rin po natin. At siyempre ang ating mga kapatid dyan sa Bulaking Chao, si Ate Gloria, si Kuya Chris, at si Ate Marta. Yan, kasama natin. Nandito rin. No? God's morning din sa inyo. Yan, at sa inyong lahat. No? Yan. Okay. Prayer request ni Ate Gloria. Kalakasan ng lahat at mga kapatid kay Lord. Yan. Lahat na. No? Kalakasan, kagalingan, no? Yan. No? Diyan. Yan. At syempre kasama rin natin ang mula dito sa San Pablo, ang Azucena Tanyo family. Kasama po natin si Ate Carmeline. Yan. Ayan. And yan, ito. Prayer request ulit ni Nanay Gloria. Kagalingan po sa lahat ng may karamdaman. Yan. No? Pero sabi nga po, maging specific din tayo. Pero maganda po ito. Pag-pray na rin po natin yan. 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 Okay. So, pagbati, yan, kasama rin natin mula sa Villa Escudero. Yan, si Naivini Patual. No? At salamat po sa kagalingan ni Maripe Patual. Yan. Praise God. Purihin ng Panginoon Diyos. Pakabuti na ating Panginoon. Yan. At pagbati natin din sa lahat ng pamilya. Yan. Yan. Pag-iingat sa mga pamangkin at ng lahat. Maganda talaga bumati ito si Nay Gloria. No? Artillaga Silang, Artillaga Alendrino, Dalangin, Santos family. Yan. Lahat ng pamilya nabanggit po dito. No? Siyempre kasama rin natin mula naman sa Tarlac, no? Sa Kapas, no? Sa Kutkut. Yan. Sama natin ang asawa ng aking partner ni Architect Arnel Capadosa. Yan. Kasama po natin si Apong Tina. Yan. Capadosa. Yan. Si Ate Tina. Si Sister Tina Capadosa. Yan. At yan. Pag-iingat sa mga workers dito sa simbahan. Yes. Amen. Yan. Okay. Pag-iingat sa mga pamangkin sa malayong bansa o saan man lugar. Yan. Maligayang pagbabalik ng mga apo sa Qatar. Yan. Yan. Nonoso family. Yan. Kagalingan ni Irene Artillaga. Yan. Okay. Salamat po sa kagalingan ni Nelda Gaspi. Yan. Pag-iingat sa aming lahat. Ay, okay. Lubos na kagalingan ni Baby Kali. Amen. Okay. Salamat po. Naivini. Yan. At yan, siyempre kasama rin natin si Maria Bonalos na si Marife. Yan, mula po naman sa bansang Dubai. Yan, kasama rin po natin ating kapatid na ito. At yan, pag-iingat. Yan, salamat po para sa aking mga anak. Yan, pag-iingat din kay Jericho, pagmumotor. Yan, kay Gabriel Lalangin. Yan, ingatan. Yan, po si Gloria papunta sa gubat. Yan, si Naivini naman. Ano. At yan, kasama rin natin si aking brother Ian Artillaga. Yan. At kasama rin natin, ingat bro sa ay, walang pasok. Tama ba? Ay, hindi. Hindi, school lang. School lang pala. Ako. Ingat bro sa pagdadrive. No? Yan. At sa baha na rin. Kasi parang nakita ko dyan sa Santa Rosa. Anyway, ay medyo bahana, no? Pero anyway, so ayan. Sino pa? Yan, kasama rin naman natin sa Pampanga, isa nating kapatid, si Cindy Mercado. Yan, kasama rin natin. Yan, okay. Sa Diyos po ang kapurihan ay Gloria. Ito sabi ni Naivini, Lord, your will be done. Amen. Kalakasan at kagalingan ni Kali at Lucky. Naku. Kylie at Lucky. Ano kaya nangyari? Yan. At ito ay pagbati rin natin sa kasama natin mula po sa Azucena family dito sa bayan ng Liliw. Yan. Yan. Okay. Yan. Okay. Sabi ni Sister Maria Bonalos.
Lord, salamat po sa kagalingan na pinagkaloob mo sa akin at kalakasan. Ito, blessed God's morning everyone. Sabi ni Nay Edna, yan, salamat. Okay. Praise God po, Lord, nawa po sa kalooban mo na magkaisa sa pagbabago ang bansa namin at sa lahat ng bansa. Amen. No? Yan. Lord, nawa po ay maging maayos at magkasundo ang lahat. Sabi niya ni Nay Gloria. Yan, okay. Amen. At sino pa? Yan, kasama rin natin. Nabanggit ko ba ang Donoso family, no? Dito sa San Pablo, si Ate Nela. Yan. Sabi nga, praise the Lord. To God be all the glory. Yan nga mga kapatid, that's all. Tunayin natin sa comment section natin. Again, nais ko lang din po i-announce ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Sa October 12, meron po kaming first year anniversary ng Purposeful Life. At inaanyahan po namin kayo, no? Diyan sa Bulaking, Chaong. Kung nais nyo makidalo, yan. Ito po yung invitation, no? Sa pagpupuri at kabutihan ng Diyos. At invited po kayo at gaganapin po namin yan sa Bulaking, Chaong. At mamaya rin po, no, another announcement. Mamaya po meron kaming Bible study. Baka kayo ho ay available at gusto nyo pong makisaya sa amin, no? Sabi nga po kasi ay masaya, no? Masaya po ang pagba-Bible study. At yan, tayo po ay sama-sama. Kami po ay nasa 1 Peter chapter 5 na po, no? At kung kayo po ay dadalo, ay kinakailangan basahin niya na ho kasi may mga tanungan section, may mga reflection po tayo. Masaya po. At inaanyayahan po namin kayo. At kung gusto niyo pong makisama, makibahagi sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, at patuloy tayong matuto, tayong lahat, no, ay welcome po ang every person at ang every one. Dahil diyan mga kapatid, tayo po ay magtatapos na at sa yugtong ito, tayo po ay mananalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat sa aming natutunan, Panginoon, ay pinagkaloob mo. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang tunay na nagtuturo sa aming upang kami ay mapalakas mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa privilege na ito na magamit mo, Panginoon, upang maibahagi ang salita na inimpart mo sa aking isipan, sa aking puso, at sa buhay ng bawat isa. Patuloy na idinadalangin namin na ang lahat ng ito ay sa iyong kapurihan. At we acknowledge, Lord, na hindi namin kayang mabanggit, masambit ang anumang bagay na ito kung hindi dahil sa iyong presensya, sa iyong banal na Espiritu. Kaya nga po, Panginoon, ang pasasalamat, Panginoon, at ang iyong patnubay, ang siyang naming pinupuri at pinasasalamatan. Salamat sa iyong gabay at patuloy na pag-iingat, Panginoon. At katulad sa aming mga pinag-aralan, Lord, we need to resist, we need to renew, and we need to respond. Lord, ito'y maging isang buhay na nakalulugod sa iyo. Ang aming pagsuko sa aming kalooban, na ipagkaloob namin, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Na kami ay sumunod ayon sa iyong tinig at ayon sa iyong pagkakaturo sa amin. Again, O God, ikaw po ang ina-acknowledge namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo, at sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, manahan ang iyong salita upang wasakin ang anumang gawa ng kaaway sa aming isip, sa salita at gawa. Patuloy po namin kayong pinupuri sa lahat ng ito at sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, sa mga oras na ito, mga nabanggit, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan. Especially sa mga tao, Panginoon, na nabanggit sa mga comment section na ito. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, your divine intervention, Lord, your divine healing sa buhay naman ito. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na nangangailangan anumang bahagi ng buhay nila, Lord, ito'y paalala na you are our provider sa anumang aspeto ng buhay namin, maging ito man ay pinansyal, spiritual, maging ito man ay emotional, Panginoon. Lord, ang iyong spiritual, ang iyong divine intervention, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na mamamayani. Kaya kami nagtitiwala, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay ikaw ang magpo-provide. We thank you and we praise you, Lord, sa bahaging ito, at patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng ito at sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon. Dinadalangin din namin ang aming kapatid na magkakaroon ng operation, Lord. Ang dalangin po namin ay patuloy na pabor sa iyong pangalan. Patuloy na kaluwalhatian, Panginoon. We know, Lord, na ang lahat ng bagay na ito ay iniayon mo sa iyong kalooban
At ikaw, Panginoon, ang magsisilbing kalakasan ng aming kapatid nito. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, ay, umabol si Brother Rolly at si Sister Angel, no? God's morning, Sister Angel at Brother Rolly. Okay? Let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning everywhere.